Samantala, atin munang balikan ang grupo ni Nalino kung saan nagpahinga sila sa unang bahagi ng Santa Isabel. Sumapit ang alas 4 ng hapon. Nauna nang nagising sina Tingting at Mancio, kaya nagsaing na sila kaagad. Ilang saglit pa ay nagising na rin sina Rosalia at Micaela. Naglabas na sila ng mga kakainan para handa na kapag nakapagluto na ng kanin ang dalawa. Noong maihanda na ang mga pagkain, ay nagsikain na nga sila at naging panghimagas nila ang mainit na kape. Noong matapos kumain, ay bumalik na sina Lino at Rafael sa kanilang pinagsisilipan. Nakita nilang naka-in-position na ang nasa 20 Dragon Core na naroon sa kanilang pwesto. Ang ipinagtataka pa nila dahil may mga infected na palakad-lakad sa di kalayuan, bakit hindi inaatake ang mga agent ng Dragon Core? Lino, anong plano mo dyan? Ano pa nga ba? Di kailangan natin silang labanan. Kahit naman lampasan natin ang mga iyan, ay susunod pa rin sila. Dahil malamang tayo ang target niyan. Tara, balik na tayo sa pwesto para mapag-usapan ang plano. Pagkabalik ng dalawa sa pwesto ay sinabi ni Lino, mga Dragon Core agent ang nakaabang sa ibaba. May mga infected rin na mga nasa mahigit 10 siguro. Ganito ang gagawin natin. Rosalia, pumwesto ka sa ibabaw na iyon. Tapos asintahin mo ang mga nasa ibaba. Back up mo si Mancio at Tingting na magbabantay sa likuran mo. Ikaw naman, Micaela, ay sasama ka sa amin ni Rafael at Kulas. Pero magpapaiwan ka sa itaas na bahagi doon sa kanan para ikaw naman ang magiging backup namin habang bumababa kami. Siguradong may aasinta rin sa amin mula sa mga kalaban. Tapos, bago tayo makarating sa ibaba, ay payanigin mo ang lupa, Bay Kulas, para mawala sa focus ang mga kalaban. Maging ang mga infected ay siguradong maaagaw rin ang atensyon at hindi makakaatake kaagad. Tsaka, maglagay ka pa rin ng kaunting hamog para hindi kita ang pagbaba natin. Ano, malinaw na? Oo, sige. Sagot naman ang lahat. Tara na. Uwi ka pa ni Lino at nagsimula na silang maglakad. Sa kaliwang bahagi naman nagtungo sina Rosalia, Tingting at Mancio. Hindi pa naman sila bababa dahil mang-aasinta muna mula sa itaas si Rosalia. Pagkarating sa kanan ay agad pumesto si Micaela, habang sina Lino, Kulas at Rafael ay nagpatuloy na paibaba. Ilang saglit pa ay nakarinig na sila ng mga putok ng baril. Sabi naman ni Rafael, mukhang ginamitan tayo ng thermal scanner. Kaya nakita nila agad ang heat signature natin. Nagradyo naman si Lino. Rosalia, pwede ka na magsimulang magbawas ng kalaban. Nahihirapan kaming makababa dahil sa mga bumabaril sa direksyon namin. Negative, Lino. Mahamog masyado. Kaya hindi ko rin sila makita sa ibaba. Lalo at mas madilim na sa kinaroroonan nila. Okay, sige. Hintayin mo na lang na mahawi ang hamog bago ka umasinta. Dahil sa putok ng baril, kaya biglang naging aktibo ang mga infected na nagkalat sa lugar. Sabi naman ni Kulas, ano, Lino? Magpapayanig na ba ako ng lupa? Huwag mo na, Kulas. Nasa gilid pa tayo ng bangin. Baka matibag ang lupa at mga bato sa itaas natin. Mahulugan pa tayo. Okay, sige. Habang bumababa, ay panay ang paputok nila ng paisa-isa at naghahagis rin ng granada para mapigilan ang pagkalat ng mga kalaban at mapaligiran sila. Sa hindi katagalan ay nakababa na ang tatlo. Saka sila pumwesto at sinalubong ang papasugod ng mga infected pati na ang mga Dragon Core agents. Rosalia, pwede na kayo bumaba rito. Narito na kami. Micaela,
standby ka muna dyan. Mamaya ka na bumaba kapag nakapwesto na si Rosalia dito. Copy that, Lino. Pagkarating nga sa ibaba, ay agad pinayanig ni Kulas ang lupa. Habang nakapaluhod sina Lino at Rafael, natumba ang karamihan ng mga infected. Rafael, ikaw na ang mag-penetrate sa kampo nila. Uubusin muna namin ni Kulas ang mga infected rito. Wika pa ni Lino, sabay labas ng kanyang ita. Agad nang nawala si Rafael. Sa bilis nitong tumakbo at magkubli ng palipat-lipat sa mga puno. Si Lino naman ay sinalubong ang mga infected na pwersado niyang pinagtataga ang ulo para agad mapuruhan. Hanggang sa may dalawang malalaking aso ang dumating. Lino, mag-iingat kayo. May nakita akong dumaan dito na dalawang hellhounds. Yun yung aso na infected rin ng virus. Pero sinadya silang gawing test subject sa Biniktikan City. Kaya kakaiba ang mutation nila. Hindi sila mukhang naaagnas at may metal body armor. Okay, sige Rafael, aabangan ko yun rito. Pagkalingon ni Lino sa kanan ay naroon na ang isang may kalakihang aso na nakatalon patungo sa kanya. Agad siyang nagdive, sabay ang rolling sa lupa. Lumampas sa kanya ang asong iyon. Mabilis bumangon sa kaumangil. Muli na iyong sumugod kay Lino. Naglabas si Lino ng espadang kyanite dahil mukhang hindi uubra ang pangkaraniwang itak roon. Pagkatalo ng mataas ng aso ay sinalubong rin ni Lino ng pagtalo ng mataas. At noong magsalubong sila sa ere, ay isinaksak niya sa bunganga noon ang pinahaba niyang kyanite. Kaya pumasok iyon sa bunganga ng nilalang. Dumaan sa katawan hanggang sa tumagos sa likuran. Bumagsak ang asong hellhound sa lupa nang wala ng buhay. Nakita niya sa unahan na si Kulas naman ang inaatake ng isa pa. Pinapagalaw ni Kulas ang lupa na umaalon-alon, kaya nahihirapan sa paglalakad papalapit ang nilalang. Noong tumalon naman iyon ng mataas, ay sinalubong ni Kulas gamit ang kanyang ipo-ipo at inihampas sa isang malaking bato. Maririnig na napaiyak ang nilalang. Pero muli pa yung iniangat ni Kulas at inihampas sa bato ng paulit-ulit hanggang sa hindi na iyon gumagalaw. Sabi naman ni Rafael sa com, Kulas, kailangan mo siguraduhin patay na yan dahil maaring nahimatay lang iyan at aatake pa yan muli. Copy that, Rafael. Nilapitan iyon ni Kulas at pinagbabaril sa mismong loob ng bibig, papataas sa utak na direksyon. Baka tapos na kayo sa mga hayop dyan. Tulungan niyo ako rito. Nahihirapan akong mabasag ang depensa nila. Marami silang pinapadalang lumilipad ng mga drones. Wika pa ni Rafael, habang isa-isang pinagbabaril naman ang mga drones na may dalang pampasabo. Sabi naman ni Lino, Kulas, iangat mo lahat ng maliliit na bato sa paligid. Ibagsak mo sa kampo nila. Okay, sige Lino. Agad iyong ginawa ni Kulas. Tapos si Lino naman ay inusal na ang orasyon ng kabal at unti-unting lumalapit sa kampo. Ilan na lang ang nagpapaputok dahil marami ang tinamaan sa ulo noong mga bato na ibinagsak ni Kulas. Karamihan din sa mga umaangat na ulo mula sa pagkakayuko sa sandbag ay tinatamaan ng bala nila Rosalia at Micaela. Ilang saglit pa ay napasok na ni Rafael ang maliit na kampo ng mga kalaban at naubos na lahat ng agent ng Dragon Corps na nagbabantay roon. Clear na dito sa kampo. Pwede na kayong lumapit. Micaela, Rosalia, Tingting at Manso, mag-iingat lang kayo sa biglaang pag-atake ng infected na paisa-isang nagkakalat sa paligid. Copy that, Lino. Ilang saglit pa ay naroon na silang lahat. Muli silang nagsikuha ng mga gamit at armas na mapapakinabangan. Ano Lino, tuloy pa tayo? Wala bang may sugat sa atin? Wala pa naman, sagot ni Rafael habang tinignan ang mga kasama.
E di sige, proceed tayo. Maaga pa naman. Malayo pa ang mararating natin. 7:00 pa lang oh. Okay, sige. Pinagpatuloy na nga nila ang paglalakad. Tanging maliit na flashlight ang kanilang dala na paminsan-minsan lang ipinapailaw sa kanilang harapan. Pasado 11:00 ng gabi, nagsalita si Rafael. Teka, ginagamit mo ba ang kakayahan mo, Kulas, para magpahamog? Hindi. Bakit sobrang kapal ng hamog sa unahan? Suminyas naman si Lino na huwag maingay at yumuko. Pumikit si Lino at nakiramdam sa paligid. Anong naririnig mo, Lino? Tanong ni Rafael. Sabi naman ni Lino, kaninong tiyan iyong naririnig kong kumukulo? Sumagot naman si Mancio. Pasensya na. Ako yun. Nagugutom na kasi ako eh. Napakamot naman ang ulo niya si Rafael. Sabay sabing, naku naman, akala ko kung ano na. Sabi naman ni Lino, huwag ka nga muna sabing tatayo. May iba tayong kasama rito. Ilang saglit pa ay nakita nilang may bulang apoy na paparating patungo sa kanila. Ilag! Sigaw ni Lino, kaya kanya-kanya silang talon sa magkakaibang bahagi. Ano yung Lino? May 4 na antingero na nag-aabang sa ating unahan. 2 sa kanila ay gumagamit ng mutya. 2 sa kanila ay gumagamit ng mutya na mula sa engkanto ng bulkan. Tapos 2 naman ay may mga tangan din na kakaibang mutya at gumagamit ng tagabulag. Kaya mag-iingat kayo. Laban ng baril ba ito, Lino? Tanong ni Rafael. Hindi. Rosalia, sa kanan ka. Samahan mo siya, Tingting. Magtago lang kayo roon. At hanggat wala kayong nakikitang tao, ay huwag kayong gagalaw o magpapaputok para hindi rin nila kayo makita. Micaela, kayo naman ni Mancio ang magsama. Sa kaliwa kayo. Ganun lang din ang gawin nyo. Mag-abang kayo ng malinaw na target bago magpaputok. Kulas, gamitin mo ang kapangyarihan ng lupa bilang kalasag sa atake ng apoy. Ikaw naman, Rafael, sumunod ka lang kay Kulas. Pero manatili ka lang sa likuran niya kung ayaw mong maging lechon na half-cook. Wika pa ni Lino, sabay takbo papasok sa makapal na hamog. Habang naglalakad, ay itinaas ni Lino ang kanyang kabal. Pati na ang antas ng espiritual na paningin para makakita kahit madilim. Hanggang sa makita niyang may isang may edad na lalaki ang nakatayo sa unahan. Magandang gabi sa iyo, Lino! Narito ako para hulihin ka! Ganun ba? Magandang gabi rin pala sa iyo. Sige ba, gawin mo ang iyong makakaya. Sagot naman ni Lino. Itinaas ng lalaki ang kanyang isang kamay at biglang nagkaroon ng espada, pero yari sa bato na nagbabaga at nag-aapoy rin. Alam mo ba, Lino, kung anong klaseng kapangyarihan ito? Oo, alam ko yan. Galing sa mga engkanto ng bulkan, kaya mapula at nagbabaga. Magaling! Hindi ko na pala kailangan magpaliwanag. Simulan na natin ito. Wika pa noon, sabay sugod kay Lino. Agad namang naglabas ng espadang kyanite si Lino. Sabay iniharang sa harapan niya dahil nakataga na ang may edad na antingero. Tumalo ng mataas ang antingero at itinaga ang hawak na sandata paibaba sa ulo ni Lino. Kaya naman sinangga na yun ni Lino nang nakapahalang. Tila nanginig ang mga kamay ni Lino noong magtagpo ang dalawang sandata. Dahil masyadong mabigat iyon, malakas din ang naging vibration. Pagkabagsak sa ibaba, ay sunod-sunod na taga sa kanan, taga sa kaliwa ang ginawa noong kalaban. Habang si Lino naman ay patuloy na sumasalag hanggang sa tumagpas iyon sa paanan ni Lino. Kaya tumalon si Lino sa posisyong nakapadapa sa ere. Sabay ang pagsaksak ng kanyang espadang kyanite sa balikat noon. Tumagos iyon sa balikat, napasigaw ang lalaki at umatras.
Pagkalapag naman ni Lino sa lupa ay agad siya nag-fighting stance. Ano yan? Atras na agad? Tanong ni Lino. Pero nagulat siya noong makakita muli ng bolang apoy na patungo sa kanyang direksyon. Pero maliit lang iyon at 3 sunod-sunod. Kaya naman agad tumakbo si Lino ng pazigzag para mailagan iyon. Pero tila meron iyong sariling pag-iisip na sumusunod talaga sa kanya. Lintik, meron palang ganitong kakayahan na uutusang sumunod sa kalaban. Wika ni Lino at nagtatakbo pa rin sa mga puno. Lino, sino kinakausap mo? Tanong pa ni Kulas Sakom. Wala, ang sarili ko. Sino ba bang kakausapin ko rito? Mukhang ako lang ang mag-isa sa bahaging kinaroroonan ko. Sabi naman ni Kulas. Pasensya ka na, Lino. May humahabol rin sa akin na mukhang gusto magluto ng barbecue yung Kulas. Sumabat naman si Mancho sa usapan. Teka, nasaan na ba kayo? Bakit barbecue na ang pinag-uusapan nyo? Hindi pa ba tayo kakain? Sabi naman ni Kulas. Mancho, mamaya na yung gutom mo. Hinahabol pa kami ng bolang apoy. Rafael, nasaan ka na? Sumagot naman si Rafael. Heto, umiilag sa mga suntok at sipa mula sa taong hindi ko naman nakikita. Sabi naman ni Lino. Rafael, humanap ka ng bahagi na may basang putik o kaunting tubig. Mas madali mong malalaman kung nasaan ang kalaban dahil tutunog ang tatapakan niya. Iyon na nga ang hinahanap ko ngayon, Lino. Sige na, mamaya na tayo magkwentuhan. Sagot naman ni Rafael at ipinagpatuloy na ang pagbaril sa hindi nakikitang kalaban. Kulas, anong nangyari sa sinabi kong sa likod mo lang si Rafael? Hindi ko alam, Lino. May humablot sa kanya. Tapos may paparating na rin na bolang apoy. Kaya nagkahiwalay kami. Huminto sa pagtakbo si Lino at hinarap na ang 3 bolang apoy na paparating. Noong 2 metro na lang ang layo noon sa kanya, ay saka siya nagdive pagilid at tumama ang mga bolang apoy sa isang puno. Hayop ang mga iyon na! Ang daya! Wika pa ni Lino at dahan-dahan ang naglakad papabalik sa pinanggalingan niya. Naabutan niyang 2 lalaki ang nakatayo roon. Akala ko hindi ka na makakabalik rito, Lino. Para kang asong nabahag ang buntot na tumatakbo papalayo eh. Akala ko tuloy ay bangkay mo na lang ang dadamputin ko at dadalhin kay Agustus Mori. Haha, libreng mangarap tanda, kaya sige lang, mangarap lang kayo ng gising. Wika pa ni Lino. Bastos yung bunganga mo ah! Walang nagsasalita ng ganyan kay maestro. Wika pa noong isang lalaki na mukhang mas bata. Agad iyong kumumpas sa ere na tila nagdodrawing ng bilog. Mabilis umusal ng orasyon si Lino. Itinuro ang itaas, sabay kumpas paturo doon sa mas batang antingero. Noong ikukumpas na sana noon ang kamay paturo kay Lino, ay bigla na lang nahinto ang paggalaw nang tamaan ng isang malaking guhit ng kuryente at nagliyab ang buong katawan. Napasigaw naman yung matandang antingero. Junior! Yan ang nararapat sa'yo. Traidor kang umatake. Anong tingin mo sa ginagawa mo? Nakakatuwa. Kung saan-saan ako nakarating sa kakatakbo. Litaniya pa ni Lino. Sabi naman ng matanda, magbabayad ka sa ginawa mo sa pamangkin ko! Muling naglabas ng espadang nagbabaga ang matandang iyon. Pati na ang mga mata noon ay nagbabaga na rin. Walang pag-aalinlangan naman na sinalubong iyon ni Lino. Muli silang nagtagisan ng galing sa paggamit ng espada. Pero makikitang punong-puno ng galit ang bawat atake ng matandang iyon. Kaya iyon ang sinamantala ni Lino na pagkakataon. Kalmado lang siya na binabasa ang paulit-ulit na paraan na pag-atake ng matanda. Hanggang sa noong iniangat ang espada para humugot ng buwelo, ay mabilis ang isinaksak ni Lino ang espadang kyanite sa dibdib noon.
Doon na napahinto sa pagkilos ang matanda at unti-unting lumalabas ang dugo sa bibig. Pagkabagsak noon sa lupa ay kinumpasan na rin ni Lino upang pagliyabin ang buong katawan. Noong matupok na ang katawan ay saka palang naglakad si Lino papabalik sa pinanggalingan kung saan niya iniwan ang mga kasama. Nakita niyang may isang lalaki ang nakatago sa gilid ng puno. Gumagamit rin ng tagabulag. Nagkunyari si Lino na hindi niya iyon nakikita. Pero ang totoo, nakikita niya iyon dahil nakataas naman ang kanyang espiritual na paningin. Noong malapit na siya roon, ay bigla siyang sinaksak gamit ang isang katamtamang haba ng punyal. Sinalag iyon ni Lino sa pamamagitan ng pagsalo ng kamay sa bahagi ng pulsuhan. Sa kanya pinagapang ang kuryente ng kyanite papunta sa lalaking iyon. Kumisay-kisay iyon hanggang sa mapalugmok sa lupa. Pinagliyab niya na rin ang buong katawan noon. Pero noong mapatingin si Lino sa nabitawang punyal ay nagulat siya nang makitang may bahid na iyon ng dugo. Agad niyang pinindot ang kum. "Kulas, anong balita sa'yo?" "Ayos lang ako, Lino. Katatapos ko lang ibaon sa lupa ang isang antingero." "Rafael, ikaw, kumusta ka dyan?" Ilang segundo siya naghintay ng sagot pero walang sumasagot. "Rafael! Rafael! Nasaan ka na?" Sigaw ni Lino pero hindi pa rin sumasagot ang lalaki. "Rosalia at Micaela, pumunta na kayo rito sa unahan ng hamog. Papawala na yan dahil mukhang napatay na ni Kulas ang may gawa niyan. Pero maging alisto pa rin kayo sa pagmamasid sa paligid. Ganon din kayo, Mancio at Tingting. Tutuloy na kami ni Kulas sa unahan. Hahanapin namin si Rafael." "Copy that, Lino." Sagot ng lahat. Agad naghiwalay sina Lino at Kulas upang hanapin si Rafael. Hanggang sa may makitang bakas ng tactical boots si Lino na naroon sa lupa. Sinundan niya iyon hanggang sa matuntun niya ang kinaroroonan ni Rafael. Nakabulagta na ito sa lupa. "Nakita ko na si Rafael. Narito sa kaliwang bahagi." Inilibot muna ni Lino ang kanyang tingin sa paligid bago umupo. Hinawi niya papaharap si Rafael. Doon niya nakita ang tumatagas na dugo sa may tagiliran nito. "Rafael! Rafael! Gising!" Wika ni Lino habang tinatapik ang pisngi. Pero hindi na nagre-respond ang lalaki. Inilapit niya ang kanyang tenga sa ilong nito. Humihinga pa naman. Ilang saglit pa ay dumating rin ang mga kasama niya. Tinaas ni Lino ang damit ni Rafael. "Tingting, pahingi ng tubig." Pagkakuha ng tubig ay binuhusan niya ang malalim na sugat ni Rafael na patuloy pa rin sa pagdurugo. "Tingting, gamutin mo na. Kailangan ng maisara ang sugat niya bago pa man siya maubusan ng dugo." Agad namang umupo si Tingting sa gilid ni Rafael at inilapat ang kanyang kamay sa gilid ng sugat. Nagliwanag ang mga kamay ni Tingting habang unti-unting sumasara ang sugat. "Sinong dumali sa kanya, Bailino?" Tanong ni Mancio. "Yung lalaking huli kong tinumba. Gumagamit ng tagabulag at kabal iyon. Kaya kahit mabaril iyon ni Rafael ay hindi rin matatablan. Ginawa rin nga ng lalaking iyon sa akin ang ginawa niya kay Rafael. Akala niya siguro hindi ko siya nakikita eh." Muling ibinaba ni Lino ang damit ni Rafael. "Nasaan ang mga gamit ni Rafael?" "Naroon sa may puno kasama ng mga gamit natin." "Sige, Tingting, ikaw na ang magdala noon. Kami na ni Mancio ang magtutulong sa pag-alalay kay Rafael. Maghahanap na muna tayo ng maayos na pwesto." Sabi naman ni Mancio. "Bailino, mahihirapan tayo kung dalawa tayo magbibitbit sa kanya. Ikaw na lang ang magdala ng bag ko. Tapos ako na ang papasan kay Rafael. Kaya ko na ito." "Okay, sige." Agad na nga nilang kinuha ang kanilang mga gamit at naghanap ng maayos na pwesto na mapagpapahingahan. Kahit papaano ay naging magaan na ang paglalakad nila dahil patag na rin naman. Hanggang sa may makita silang
makapal na kakahuyan. Pwede na tayo rito. Mansyo at Tingting, kayo na ang mag-asikaso ng makakain natin. Kulas, tulungan mo ako, mag-set up tayo ng tolda para hindi tayo mabasa kung sakali mang umulan. Rosalia at Micaela, bantayan niyo ang paligid. Kapid at Lino. Habang kumakain sila, ay bigla namang nagkamalay si Rafael. Anong nangyari? Nasaan na tayo? Sabi naman ni Micaela. Mukhang napuruhan ka noong sumaksak sa iyo ah. Ah, oo. Tama, naaalala ko na. Nadala ko nga siya sa bahaging may tubig ang lupa. Noong maramdaman ko ang tapak niya, ay tinadtad ko kaagad ng bala. Sigurado akong tinatamaan ko siya dahil hindi tumatago sa likuran ang mga bala ko. Pero hindi ko siya tinatablan. Mukhang gumagamit rin siya noong ginagamit ni Lino na orasyon. Tapos bigla siyang umalis sa bahaging may tubig. Nahuli ko pa rin siya. Nagpambuno kami. Pero nasaksak niya ako sa tagiliran. Malalim ba ang tama ko? Ha? Paanong? Tanong ni Rafael sabay tingin sa kanyang sugat. Paanong magaling na ang sugat ko? Si Tingting ang may gawa niyan. Maiksing sagot ni Micaela. Salamat Tingting ha. Naku, wala yun. Pero huwag mong bibiglain ang pagkilos. Kahit magaling na ang sugat mo, ay sariwa pa rin yan kaunti sa loob. Marami rin ang nabawas na dugo sa'yo. Kaya magpahinga ka talaga ng maayos. Ipahinga mo lang muna yan. Bukas ng hapon pa naman tayo magpapatuloy sa paglalakbay. Kaya bukas ka na rin uminom noong energy drink na iniinom nyo para makapagpahinga ka muna ng mahimbing. Sagot naman ni Tingting. Oo sige. Matapos makakain, ay nagrelyebo na sila uli sa pagbabantay para may matirang gising habang tulog ang iba. Bandang 3:00 ng madaling araw, noong marinig nila ang kakaibang alulong ng mga aso. Nagising naman agad si Mancio. Hala, ano yun? Lobo? Sabi naman ni Rosalia na siyang gising at nagbabantay na kasama si Tingting. Hindi. Kung hindi ako nagkakamali, mga taong lobo yan. Grabe ang puwersa ng Black Triangle. Tila na pagsama-sama nila lahat ng klase ng kasamaan sa mundo. Mapanormal na tao o aswang ay meron sila. Nagising na rin pala noon si Lino sa pag-uusap ng mga kasama. Huwag na lang kayong maingay. Malayo naman sila sa atin. Samantalahin na natin ang payapang mga oras para makatulog tayo ng maayos. Hindi natin alam kung may ganito bang pagkakataon sa mga susunod na araw. Hindi na sumagot si Mancio at bumalik na sa pagtulog. Sina Rosalia at Tingting naman ay patuloy sa pagsilip ng scope na nakatutok sa labas ng kanilang tolda. Sa bahagi naman nila Benny. Kinabukasan, noong magising si Benny, ay agad niyang nilapitan sila Farge. Nagising naman si Lance na katabi lang din noon. Okay na yan, wala na siyang lagnat. Wika pa ni Benny. Inilapat rin ni Lance ang kamay niya sa noon nila Farge. Oo nga boss. Nagising na rin ang mga kasama nilang babae. Kaya bumangon na si Portia at nagpainit ng tubig para sa kanilang kape. Boss Benny, magpapahinga pa rin ba tayo ngayon maghapon? O magpapatuloy na sa paglalakbay? Depende. Maiwan muna kaya rito. Sahara at Lance, pakiramdaman niyo ang paligid. Magmamasid lang ako sa unahan. Dahan-dahang naglakad si Benny sa unahan habang maingat na hinahawi ang bawat dahon na nadadaanan. Nakarinig siya ng pagkakaingay sa di kalayuan. Kaya naghanap siya ng mataas na bahagi at doon siya gumapang. Nakita niyang may mga bandido roon na nagluluto ng buong litsyong baboy ramo. Kahit malayo ay abot roon ang amoy ng mabangong uso. Hayop ang mga ito nang iinggit pa ng pagkain nila. Inilabas niya ang scope at sinilip ang paligid ng kampo ng mga kalaban. Marami ang naroon. Mga nasa 40 hanggang 50 na tao.
Mga mahabang di kalibring baril ang hawak ng bawat isa. Pero mga wala sa ayos ang pormahan ng mga iyon. Mga payat, mahaba ang buhok at nanlalalim ang mga mata. Mukhang tauhan sila ng isang drug lord dahil sa pormahan at asta ng mga ito. Pero sa nakikita niyang mga armas ay hindi basta-bastang pahuhuli ng buhay. Kaya muli nang gumapang si Benny papabalik sa kampo nila. "Ano boss?" tanong ni Lance. Sabi naman ni Benny, "Mamaya na tayo sumugod, mga 1:00 o 2:00 ng hapon." "Ha? Bakit mamaya pa boss?" "Para siguradong luto na." "Ha? Ang alin?" takang tanong naman ni Narita. "Yung niluluto nilang lechon. Sayang naman kung hindi matuloy ang pagkaluto. Makakain rin natin yun." Natawa naman si Narita at sinabing, "Di, para pala tayo makikifiesta mamaya nito dahil may lechon." Sabi naman ni Lance, "Teka, bakit ang lechon ang pinag-uusapan natin? Hindi ba dapat ang volume at fighting capability ng kalaban ang topic natin ngayon?" Sabi naman ni Benny, "Ay, oo nga pala. Nasa 50 na tao siguro sila. At hindi sila mga professional agent. Mukhang mga durugista eh. Mga nakasando nga ang karamihan. Tapos ragid na pantalon. Mapapayat at mahahaba ang buhok. Pero matataas na kalibre ng baril ang dala nila." "Okay, sige. Edi magpahinga na muna tayo hanggang sa tanghali. Hihintayin pa pala natin na maluto ang lechon nila eh." Sabi naman ni Portia, "Sumasang-ayon ako kay Boss Benny. Ano ba naman ang ilang oras na paghihintay? Para naman maiba ang laman ng sikmura natin. Puro na tayo dilatay." "Okay, sige." Pagsang-ayon ni Lance at sumandal na lang muna sa gilid habang nakikinig ng music mula sa dala niyang mini iPad. Nagising na rin maya-maya si Lafarge. "Oh, kumain ka na muna Lafarge. Tapos magpahinga ka uli. Mamayang lampas tanghali pa tayo aalis." "Okay, sige boss." Samantala, sa bahagi naman ng Vinictican City, tinawagan ni Damian si General Axel Braganza. "Hello Axel, status report natin." "Boss, nasa boundary na ng San Ildefonso ang mga bisita nating paparating. Nawalan ako ng kontak sa isang team na nakadeploy sa unahang bahagi ng Santa Isabel. Mukhang 2 grupo ang paparating. Dahil nawalan na rin ako ng kontak sa ika-5 grupo ng agent na nakadeploy naman sa kabilang bahagi. Bali, 2 team na ang loose contact sa akin. Kaya may duda akong grupo na ni Lino ang paparating dahil tahimik lang na umaatake. Hindi kagaya ng galawan ng gobyerno. Tsaka, yung pinadala mong 4 na antingero, hindi na rin nakapag-report sa akin. Nagre-ring naman ang cellphone ng iba, pero wala nang sumasagot." "Magaling talaga ang Linong iyon, no? Sige lang, hintayin lang natin na makarating siya rito sa Vinictican City. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamonitor sa mga tauhan na ipinadala roon ni Boss Agustus para alam natin kung nasaan na sila banda. Ang mga hellhounds ba na ipinadala natin, nakabalik na?" 4 na boss ang nawala ng signal. Ibig sabihin, patay na ang mga iyon." "Talagang pinapabilib ako ng Linong iyon na. Sige, balitaan mo ako kapag may development ng nangyayari." "Yes, boss." Sagot naman ni Axel. Tapos pinatay na ni Damian ang tawag. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 275. Mga katribo, pasensya na po ha kung medyo maiksi ang upload natin lately. May sakit kasi ako, trangkaso at pabalik-balik na ubo. Kaya hindi pa ako makapag-record ng mahaba. Inuunti-unti ko lang muna kaysa sa umabot ng 1 buwan na wala tayong upload. Sana ay maintindihan niyo po ha. Maraming salamat po sa pag-intindi. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.